ano masasabi mo sa pagtatanggol ni Aimee kay Inday? Eh, siyempre, alam niyo naman, ganyan naman talaga ang mga mangga. Ako, wala na akong tiwala kay Aimee, sa totoo lang. Wala na akong tiwala. Kahit na ano pang gawin yan. Hibernate na naman si Marcos, kaya wala na namang kibo. Lilipas din niya. 5-5 na flood control projects. Alam nyo, ang eto, gayahin nyo si BBM. Magpalipas kayo. Hindi eh. Pumalpak na nga. Alam nyo ang palpak talaga? Ang kapalpakan nyo talaga? Yung preparation ng pagdating ni Karina. Wala kayong preparation. Huwag nyo sabihin na meron kayong prepare. Ang dali na po ngayon maghanap ng mga video. Magpakita ka lang kayo ng video. Ito yung video ng mga na-prepare na mga evacuation center. Wala naman eh. Kaya tapos tinanong pa, sablay-sablay pa, tumawa lang. Nasaan na po yung 5,500? Tapos naghahanap ng paliwanag yung mga tao bakit bumaha. Hindi consistent eh. Ngayon sinasabi na volume ng tubig. Eh pwede, alam niyo yan, pwede pa yan eh. Ine-expect po natin na malakas, marami po tong ulan na to. Baka magkaroon po ng pagbaha kaya may hinanda na natin. Kung gano'n ang mga pronouncement, 2 or 3 days before, nakakondisyon na yung tao na malakas tong baha na to, magkakaroon ng baha. Tapos meron kayong evacuation center na pinakikita, meron kayong mga rubber boat na pinapakita. Kampante yung tao na nakahanda yung gobyerno. Eh, nabulaga tayong lahat eh. Nabulaga kayo, nabulaga rin kami. Argo, thank you very much sa 99 pesos na pangkape. Tapos, sablay-sablay pa. Siyempre, magtatanong yung tao, bakit po bumaha? Eh, nasira kasi yung ano eh, yung flood control project, nabundol ng barko. Putya, 5,500. Ilang barko ba yung bumangga doon? Di ba? Tapos, sasaluhin na lang ng Duterte. Ano na Duterte? Nasaan na yung flood control nyo? Doon galit yung mga tao eh. Actually, sanay naman tayo. Kaya nga natin, pinagtatawanan lang nga yung bahang ganyan. Kasi yung baha na yan, hindi po yan yung mabilis yung mga agos. Pwede na pong pagbigyan yan kung meron lang pong paghanda. Eh kaso, tapos maririnig pa ng mga tao na sisisihin pa ng mga followers si Digong na naman. This is your 3rd year, no? As President of the Republic. Ika-3 taon na to ni Pangulong Marcos. Lahat pa rin ng mga problema, Duterte pa rin ang sisi nyo. Hindi na po yan. Wala na pong kumakagat niyan. Nare-realize na nila, mas palpak pa to. Mas palpak pa to kay Pinoy. Kasi si Pinoy ganun sa pera eh. Eto, ang walda sa pera, ang daming ginagastos, walang nakikitang yun ang katotohanan. Fact check agad ang kalikasan, buking tuloy sa kasinungalingan. Dapat talagang protection sa mga Duterte gagawin nila lahat para di makaupo ang mga Duterte. Correct. Ang dami po niya nakahilera. Pwede yan, no? Nakikita nyo. Ikalawa nilang pwedeng gawin, impeachment. Kaya sa pagboto natin, wag kayong maniwala dyan na dapat ang mga magagaling mahusay. Yung mga magagaling at mahusay na yan ang kakampi niyan. Ikatlo, siyempre. Ngayon pa lang, pinag-uusapan na naman sa Kongreso. Charter change na naman. Hindi nila bibitawan yan. BBM 5,500 flood of lies. Ghost project pala, booking agad sa pagbaha. Tapos isisisi kay Duterte. Nasaan na yung kay Duterte? Anak ng pupa. Parang kahapon lang nagpalit ng liderato eh. Si Duterte, wala tayong narinig na asan na yung proyekto ni Pinoy. Wala nga proyekto.
Record-breaking admin na to sa incompetency. Panis si Abnoy. 795 likes. O mag-likes po kayo. 1-4 tayo. Boss Buds at Boss Jojo lang. Di mahilig sumausaw sa away ng mga vloggers. Boss Buds, hindi sumasawsaw din ako. Kaya lang. Pag walang topic, di sausawan natin. Pero daming naglalabasan yung mga kalaban, no? Ang daming bira sa Duterte, oh. Tahimik si Rapi Tulfo. Siyempre, alam nyo na. Boss Buds, tama ba hinalan ni Senator Villanueva na misinform si BBM nung sinabi niya na tapos na yung 5,500 flood project at marami pang ginagawa? Hindi ko po alam kung ano yung sinabi ni Villanueva, pero hindi ko rin po alam kung meron, kung ano po yung flood control project kasi nila, no? Baka naman talagang pinangalanan lang lahat, naglagay lang ng pader, flood control na yun. Kasi pati yung ang simple lang po niya, no? Kayo mga senador, mahilig kayong mag-imbestiga. Eto, papayuhan ko lang kayo, makinig lang kayo, kahit sabihin nyo, wala naman yan, bakit namin pakikinggan. Pangkaraniwan tao lang po ako. Tigilan nyo na yung pogo. Sampahan nyo na ng reklamo yung mga tao dyan, paubayan nyo na kasi wala naman kayong pwedeng gawing batas. Binan na nga eh. Ano pa gagawin yung batas? Ban na ang pogo. Boss, spotted po ng third floor studio, may pa-concert na naman sa Malacanang. Sponge Cola in guise of concert for a cause. Grabe talaga kayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan talaga eh. Una, wala naman pong hilig yung mga, ewan ko. Di ba sinabi na natin yan? Paninira sa Duterte ay ano, di ba? Manira sa Duterte, ayuda, concert. Hindi nila pwedeng tanggalin. Hindi nila pwedeng manira lang sa Duterte tsaka ayuda lang. Di concert dapat. Boss, mas piniprepare muna ang SONA tapos less priority ang Karina. Yun po yun, yung prioritization eh. Di ba? Mas una sa kanila kung paano magpo-project kaysa totoong trabaho. Projection lang yan eh. Si Tatay Digong hindi yan mahilig pupunta sa baha tapos magtuturo. Nung ako'y leader, vlogger na ako nun eh. Mga ilang panahon pa bago ako huminto sa vlogger eh. Di marunong ako sa mga drama-drama, di ba? Oh. Putya, wala naman akong, eto, totohanan lang. O sige, videohan mo ako na bahala. Merong ano doon, naghukay na merong, hiram mo ko kay engineer ng ano, na hard hat. Kasi kailangan daw naming para lang kayo may ideya, no? Ng mga projection lang. Kailangan daw namin ng may pakita na may ginagawa kami doon sa area namin, no? Kuha ka rami, nagkataon may ginagawang kalsada doon sa lugar ko. Hiraman nyo ako ng ano ron kay engineer ng hard hat. Tapos dito, kunan mo lang ako Basta kukunan mo lang ako na nag-isip ng concept. Agad-agad yun. Kinakailangan na ngayon eh. Alam mo naman, ang pasok ko, di ba? Sir, kinakailangan na natin ngayon magpadala ng video. Tayo na lang daw walang video. Ganun ba? Tungkol ba saan yan? Yung mga proyekto natin. Sige, ganito gagawin natin. May hard hat ako na ganyan. Tapos naroon ako sa ano yung, hindi pison eh. Yung isa, yung panghukay. Bulldozer. Puta, galing ako sa taas ng bulldozer. Di ba? Tapos, bababa ako. Kunan mo lang ako ng kunan. Tapos, may bato dyan. Binuhat ko. Tapos, inano ko. Sige. Tapos, ikot na kayo sa iba. Nagsabi ko tungkol saan yun. Eto, ginagawa mo. Kayang-kaya ko yan dahil vlogger ako eh. Hindi backhoe yung bulldozer mismo.
Ayun, tumalon ako mula ron sa taas ng bulldozer tapos bumuhat ako ng ganyang kalaking bato, binato ko. Yan, ang ganda na ng dating nun tapos nagsalita ako ng mga ano, kahit hindi ko naman trabaho yun. Nag-second kami sa buong division. Dahil lang doon sa video, ang point ko lang, projection lang yun eh. Marunong ka lang mag-project eh. Di po ba? Yun leadership ng projection. Mananalo ka, vlogger ako eh. Putya, magsalita lang ako doon. Basta kunan mo lang ako ng video. Kumuha ako ng video. Tapos sinubmit na nila kagad. In-edit ng konti. Kunan mo yan, kunan mo yan, kunan mo yung mga yan. Yan. Tapos gandahan nyo. Pakita sa akin yung na-edit na. Padala na yan sa division. Panalo. Second. Second ba o third? Iba po yung kala Tatay Digong eh. Pero yun, last minute yun. Wala akong kamalay-malay. At anong-ano na yung mga kami na lang daw wala. Sabihin nyo rin, kaya tayo wala dahil talagang ginandahan natin. Ganun lang. Pero yun, sila ilang linggong pinaghandaan niya ng iba, ng mga kalaban namin. Kami, puta 5 minuto, tapos yun. Pati konsepto, pati lahat. Nagsalita lang ako ng malupitan. Alam niyo naman, may ideya na kayo kung paano ako magsalita eh. Nag-second, hindi ko alam kung second o third eh. Ganun ang leadership niyan. Project, pagpunta, pupunta dun. Magtuturo. Pati yung mga style na turo. Alam na alam mong lokohan. Magkaiba nga yung tinuturo nila ni Toby, Chanko ba yun? Toby, yung sa taga-Nabotas. Wala na naniniwala sa may sugrali nyo. Bet ikaw ang umiiyak. Wala pala naniniwala. Dapat tumatawa ka, tanga. Pati mukha niya. Bakit ka umiiyak kung wala na naniniwala? Di ba dapat kami ang umiyak? Hindi, nagsishare lang po ako sa inyo na kayang-kaya po yung pagpo-project na may ginagawa kunwari. RML, SBL. Pero yun yung ilang linggo mga kakompetensya namin, ilang linggo nilang ginawa yun. Ako instantly, 5 minuto, tapos execution, mga 10 minuto. Tapos mga kalahating araw nilang inedit. Anong department work mo? Sa inalisan ni Sara Duterte. Tawa ko ng tawa. Puta, hirap na hirap kami. Ang tinding, ganda ng ginawa niyo rin. Matagal niyo. Tagal namin pinag-isipan niya. Kita niyo naman, pawis na pawis ako. Paano hindi ako magpapawis? Nakit ko yung traktora. Buti nga, may traktora doon. Nakaisip kagad ako, in action. Hindi naman. Yun lang kasi kapos na kapos eh. Alam nyo kung ano yun? Hindi. Sige, tatapatin ko na kayo. Minsan lang naman eh. Alam nyo kung ano yun? Brigada Eskwela yun. Di ba lahat yan? Pucha, lahat sila natataranta eh. Yung mga talagang mga totoo, mga may mga kuha naman sila, yung mga magulang na nagwawalis, marami naman tumutulong sa Brigada Eskwela, di ba? Pucha, siyempre, kinakailangan may tampok yung ron. May ginagawa kami ron na pucha. Tuwan-tuwa sila eh. Hindi ko na aminin yan. Basta naikwento ko lang. Yung kakilala kong principal yun, ganun ang ginawa. Bilib na bilib ako eh. Siyempre, yung ano mo, 'di ba, yung talent mo gagamitin mo sa mga ganung paraan. Pero hindi naman ibig sabihin no, na walang mga
bibrigada ron. Meron din naman mga magulang nagwalis, mga nag-ayos ng bakod. Mahusay yung ano ron eh. Doon sa yung school na yun, talagang mga support ng barangay doon, grabe. Mukhang hindi rin alam ni Marcos na babaha ng ganun. Ano po yun? Ako, yun nga, yun yung problema nun eh. Hindi mo ina-anticipate, ano yan, kakampi ka ng kalikasan? Hindi po yun. Alam po nila yan, tamad lang. Tamad lang alamin. Pag may bagyo, titignan mo yung volume ng tubig. Di ba? Yung video lang po yung ibig ko sabihin na yun. Pampalis stress. Video lang po yung kinukwento ko. Baka sabihin nyo wala. Kaya lang, ang point ko nga, meron po kasi na magagaling mag-project. Di ba? Yan, si Lenny, wala naman talagang natutulong yan. Ng Vice President yan. Ano ba natulong yan? Pag may ayunarian, di ba? Project lang. Okay. Kakampi ng kalikasan. Ang problema nila ngayon, pinagyayabang sa laki ng budget. Ano na dayo nyo? Yun eh. Yun yung masakit nun eh. Meron pa pala. Nakalimutan natin yung sa... Parang hindi ko kasi napanood. Gusto kong panoorin muna. Bukas ko na lang tatalakayin yung sa PhilHealth para nasalang kanina. Sarap din tulog ni J.R. Marcos nung oras ng typhoon Karina. Kala niya kakampi niya lagi, no? Wala pa naranasan na, sa totoo lang, magtapatan tayo. Hindi pa po siya malakas na bagyo. No? Hindi pa siya malakas na bagyo talaga. Kahit sino alam ang kalamidad, boss, magsasaka nga, kayang gagawin para sa mga pananim, baboy, kaya hindi nila napagandaan kasi busy sa kampanya. Correct. Busy sa paggawa ng SONA report. Ginusto siguro nila yan na mangyari para may way na naman sila para makapag-release ng budget. Yan ang kutob ko. Hindi naman kasi hindi naman sila madadagdagan ng budget eh. Yun na rin yung budget na yan eh. Pinamimigay rin naman nila bilang ayuda eh. Hindi talaga nila napaghandaan yan. Yung kunwari may sakuna kaya may budget, hindi po. Gagastusin din nila yun sa pamimigay ng ayuda eh. Yung sinasabi niyong budget eh. Hindi po madadagdagan yan. Bawal pong madagdagan yan, yung budget. Gagawa ka ng batas. Nakita nyo si Pangulong Duterte, gumawa ng Bayanihan 1 and 2 para magkaroon ng budget yung pandemya. Doon ka nga bibilib eh. 2 taon yun. Mas malaki pa tong budget ng ayuda ngayon kaysa sa Bayanihan 1 and 2. Imagine ninyo. Kayo po mag-isip kung gaano po kawaldas tong gobyerno na to. Kahit sino alam ang kalamid. Baka nga sinadya talaga na wag pagandaan. Hindi naman. Hindi. Kasi pera na nila yan eh. Pagka ano po, talagang gagastusin rin nila yan. Wala nang i-release, 85% na hawak na nila. Nabulaga sila. Totoo yun. Ngayon pa lang nagkaroon ng bagyong ganyan eh. Wala pang pagputok na ko, tignan natin kung kaya niyan yung sabay-sabay. Meron kay Duterte habang nasa Taal yun eh. Alam ko, tanda ko yung Taal kasi may konting pandesal na dala-dala si Leni Robredo. Nailikas na lahat ng tao. Wala na ililikas sa panahon ni Leni, di ba? Pumunta ron si Leni, nasa likas na yung mga tao. Namimigay ng pandesal. Doon na sa may evacuation. Para may papel, kawawa naman yung mga hayop, no? Evacuate kaya natin yung mga hayop. Pucha sa isip-isip.
Galing. Tapos lahat naman ng tao, yun na yung ano, lahat naman ng press, yun na yung sinasabi. Putya, di ba? Yun na yung sasabihin ng mga press. BP Lenny, minungkahi na iligtas sa mga hayop. Puta, parang yun na, ang importante na bigla eh. Oh. Sabi ko, lupit talaga nito ng press na to. Lahat ng gagawin ni Lenny talagang ano, nakasawaan na rin siya ng press, no? Ayaw na rin siya, no? Dati talaga, putya. BP Lenny, namamalansya. Namamalansya, putya. Headline, namamalansya si Lenny. Oh. Di mananalo ang tao sa kalikasan, pero ibang usapan ng pagsabayan ng kayabangan ng mga politiko. Lenny Bobo. Unsafe.